Minamahal naming mga pasahero, ito po ay isang anunsyo. Ang tren na 9,158 na patungong Sadang ay pansamantalang hindi magagamit dahil sa isang aksidente sa istasyon. Pinapayuhan po ang mga pasahero na gumamit ng ibang paraan ng transportasyon. Ano to? Anong nangyari? Ha, putya, mahuhuli na naman ako sa trabaho. Mahuhuli na naman ako ngayon. Hindi ba kanina pa may kalampag ang tren? Dahil ba doon yun? Bumukas ang pinto. Anong nangyayari sa pinakaabalang oras na ito? Wow, dugo ba yun sa sahig? Dito, kamusta ang kalagayan? Naganyon Gos. Labasan, lugar ng paglabas. Mukhang namatay siya ilang sandali matapos ang aksidente. Ah, hoy, bata, halika rito. Ako, oo, ikaw. Ang lakas ng kalam ng tiyan mo, parang kulog. Gutom ka ba? Kaunti. Kung ganun, bumaba ka roon sa pangunahing kalsada. Sundan mo ang daan sa unahan tapos kumaliwa. Kita mo ang mga traffic light. Yung pangalawang traffic light sa kanan. Kapag pumasok ka sa eskinita roon, nandoon ka na sa loob ng 1 minuto. 1 meal eatery, 2 soft tofu stew, pakiusap. May umorder ba ng cockle salad? Bulong-bulungan, ingay ng mga tao, oy, maglalaan muna ako ng oras sa pagpili ng menu. Mga boses, usapan. Pwede ninyong kunin muna ang order ng unang customer. Oh, maligayang pagdating. Hindi pa kita nakikita rito dati. Unang beses mo ba? Boss. Isang customer sa mesa 2. At 2 pang soft tofu stew sa mesa ni Hachiel Hang. Dito P.O., pakiusap. Oo, sige. Ako na sa mesa 2. Isa pang mesa, pakiusap. Wow, masarap. Hahaha, magaling siya. Isa pang bote dito. Nakapagdesisyon ka na ba ng orderin? Gutom na gutom ako at sabi ng lahat pwede raw akong pumunta dito. Pero, wala akong pera. Okay lang yan, hindi mo kailangang magbayad dito. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Talaga, kung ganun, may gusto akong kainin, pwede ko ba yun? Paano ako magnenegosyo kung hindi ako binabayaran? Aba, sa kakaibang paraan, gumagana naman. Medyo iba ang tindahan namin kumpara sa iba. Saan nga ba ito? Sa malalim na madaling araw kung kailan ang lahat ng buhay ay nahihimbing. Mula pa noon, naging kaibigan ko na ang mga ilaw sa kalsada. Kung saan pumupunta ang mga taong hindi makatulog sa dilim. Paumanhin po, bukas pa ba kayo sa oras na ito? Siyempre, maligayang pagdating. Ang lugar na ito ay ang tumutulong pawis. At pagkatapos, ang sirang elevator. Ako si Lee Kang Jin, 28 taong gulang, sa ilalim ng pinakamataas na temperatura sa kalagitnaan ng tag-init sa Korea. Nagtatrabaho ako bilang construction laborer. Ang arawang sahod ko ngayon ay 140,000 won. T.N. Humigit kumulang $107. Mobile banking, username, online cell deposit, lakabuuang balanse. 3,771,240. Balanse, 3,957,241. Kung isa sa alang-alang ang gastusin sa pamumuhay, may natitira pang humigit kumulang 1.3 milyong won. Sa buwan ng upa ng one-room apartment na ito at sa pagbabayad ng kung ano-ano. May 3 buwan pa akong kakayanin. Pero kung magtitiis pa ako ng 10 araw, magiging sapat na ito para sa matrikula sa ikalawang semestre, kaya kapit lang. Ha, matutulog muna kaya ako bago pumasok sa susunod kong part-time na trabaho. Hindi kilalang numero. Ha, hi, bakit ba ako laging may tumatawag sa tuwing susubukan kong magpahinga? Hello, wala akong insurance. Hindi rin ako nagsisimba. Hindi ko papalitan ang phone ko. Hello, ako si Shin Suho, ang kinatawang abogado ng Seogbak. Ikaw ba si G. Lee Kang Jin? Abogado, biglaan. Oo, tama iyon. Ano po ang problema? Hindi ba nakakapagtaka? Hindi pa ako nakatanggap ng tawag mula sa isang abogado. Ah, voice phishing ba ito? Pwede mong isipin kung ano ang gusto mo. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo, G. Lee, maaari ba tayong magkita? Ipinadala ko na sa'yo ang address sa pamamagitan ng text message, natanggap mo ba? Mensaheng natanggap. Lahat ng inbox. Ah, oo, oo. Ikaw ang nagpadala. Ito ay, nasa gitna ng Gangnam.
Isang kwento ito na magiging interesante rin para kay G. Lee. Kung ganoon, magkita na lang tayo roon. Hindi, hello. Hindi pa ako pumapayag na pupunta ako. Ano ba tong taong ito? Pumunta ako dahil tinawagan niya ako. Hindi ako makapaniwala na sa gitna pa ng kalsada niya ako pinapunta. Hindi kaya talaga ito voice phishing? Buti na lang at maraming tao rito. G. Lee Kang Jin, tama po ba? Ikinagalak kong makilala kayo. Ako SI Abogado Shin Suho, ang tumawag sa inyo. Oo, ikinagagalak kitang makilala. So at Beck, hindi ko pa naririnig yan dati, legit ba talaga? Mukhang tunay naman ang business card dahil sa mataas nitong kalidad. Ahem kung ganoon, ano ba talaga ito tungkol? Alam kong medyo naguguluhan kayo, pero, tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Kim Bok Ray, nais ko po kayong ipaalam tungkol sa kanyang huling habilin. Paumanhin, sino po siya? Iniwan po sa inyo ni Mrs. Kim Bok Ray, isang gusaling nagkakahalaga ng 8.2 bilyong won bilang pamana. 8 billion. Oo, 8.2 bilyon. Bilyon. Ito ay, ano bang nangyayari dito? Bigla-bigla na lang, ako ang nagmamay-ari ng pamana ng isang taong hindi ko naman kilala. At higit pa roon, isang gusaling nagkakahalaga ng 8.2 bilyon.